Pwede mo akong husgahan bilang isang tao, pero hindi mo ako pwede husgahan bilang isang ina! Ikaw, nakita mo ba ang anak ko? Si Crispin! Si Crispin! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Kailangan na natin makatakas si Bara. May naisip akong paraan. Magpalit tayo ng damit. At bakit naman? Para malito sila. Para isipin nilang ako si Crisostomo Ibarra. Baka naman ikay mapahamak. Wala na tayong naisip na paraan at nauubos na ang oras natin. Habulin ang dalawang yan! Ayun, si Senyor Ibarra, papuntang bangka! Itulak natin to, Ginong Ibarra, at sumakay ka sa bangka. Magtago ka sa ilalim ng dahon ng nyug pang hindi nila makita. Elias, mag-iingat ka. Oo, ako nang bahala sa sarili ko. At kahit anong mangyari, huwag na huwag kang lalabas. Vámonos, rápido! ¡Fuego! Akala mo siguro hindi kami asintado, senyor. Buenos días a todos ustedes, Doña Victorina.
Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi ito natin bilisan? Kung ating bibilisan ay malalagos tayo sa mga palayan. Mangyayari ay walang maayos na lawa sa lupaing ito. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko ba kung bakit walang nakapag-isip nito. Ang paggawa ng bagong ilog na gawa sa kanal at pagsara ng dating ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipambayad sa mga manggagawa? Di na kailangan din ko studio. Pangkat ng mga bilanggo ang gagawa. Ngunit wala kang sapat na mga bilanggo. Kung gayoy, hayaan natin ang mga mamamayan na magtrabaho. Bata man o matanda. Ngunit kaguluhan lamang ang may dudulot niyan. Kaguluhan? Alam mo ba anak, na sa susunod na kaarawan mo ay maaari ka na magsuot ng saya? Talaga po, Itay? Talis puro, mabutit nandito ka. Magandang gabi, Padre. Anong maaari kong ipalingkod sa'yo? Kailangan mo magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo ba na magbabayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali ka ng pagbayad sa nakaraang 13 taon. Ngunit, malilimusan ko ang mga pulubi upang maiwasan ang kanilang pamimirwisyo. At ngayon, ayaw kong magbayad. Abay, mapipilit ba nila ako? Ito'y nag-iiba dahil sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin lamang nito, wala kang karapatan sa iyong lupa. Dati, maliit na halaga lang yan. Ngayon, 200 piso na. Abay, napakalaki naman. Akin ang lupang ito. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! Itay! Hulihin ang lalaking ito at gawin yung kawal. ₱500 ang hinihingi ng aming pinuno. Kung hindi, mamamatay ang iyong kapatid. Ginoo, maaari ko po ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, nakaraan na po ang 13 taon. Dito rin po sa mismo pook na ito, una tayong nagkakilala. At kung hindi po ako nagkakamali, kayo po ang taong nagbigay sa akin ng pagkikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong pinalagay kong dakila. Isang taong kilala ng lahat, maliban sa akin na patay na. Isang napakalaking lihim ang iyong nalaman. Lihim na pwede mong ikapahamak. Hindi mo ba yun naisip? Sa iyong nalaman ay pwede kang masawi sa aking mga kamay. Totoong naparito ako 13 taon na nakakaraan upang dakilain ang aking kaibigan na binuwis ang kanyang buhay upang ipagtanggol ang mga Pilipino laban sa mga mapangapi. At ngayon ako'y nagbalik upang tapusin ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubusang maisip na ang lason na naiwan ay lubusan ng kumalat sa lipunan. At ang mga kabataan, wala nang ibang ginawa kundi ang sumunod, magpaalipin at hindi pinakikinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan ngayon ng wikang Kastila, hindi tayo papakinggan ng pamalaan. Ang wikang ito ang tuluyang magbubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailanman ay hindi may tuturing na wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito. Itatago lamang ng huwad na wikang ito ang pagkatao at ating mga karapatan. Mali ang iyong iniisip, Senyor Simon. At ano? Anong mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Makikita mo ba na magiging malaya ang ating bayan? Hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? Ano bang gusto mong gawin ko? Isa lamang akong hamak na estudyante. Walang-wala sa buhay. Hindi ko man pwedeng hukayin ang aking ina at iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sinong mga Kastila. Ngayon, nalaman mo ang isang lihim na kung mabubunyag ay kakasawi ko. Ngayon, nasa kamay mo ang buhay ko, Basilio. Tayo ay nabibilang sa mga taong uhaw sa katwiran. Tulungan mo akong pabagsakin ang pamahalaan. Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Mamamatay ang mahihina. Matitira ang malalakas. Kaunting pagtitiis na lang. Malapit na akong magtagumpay. Kaunting tiis na lang.
Oh, Quiroga, kamusta? Senyor Simon, mahirap. Mahirap aking negosyo. Mahirap? Anong mahirap? Iniligtas kita sa mga maraming opisyal na humihingi siya ng pera. Pinautang ko sila upang hindi ka na maabala. Pero Senyor Simon, marami ring may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang ibinigay sa akin na resibo upang aking masingil. Kung gayoy, ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may papasok nga pala ako sa iyong mga kahon na mga baril. Itago mo sila sa mga kamalig. Mahirap at mapanganib iyan, Senyor Simon. Huwag kang matakot, ako ang bahala. Naiunawaan mo ba, Quiroga? Oh, siya. Basta hindi ako sasabit dyan ha, ikaw na bahala. Sadyang wala na talagang modo mga kabataan ngayon. Pamanhin, Ginoo. Hindi ba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo na magtatag na akademya ng wikang Kastila? Bueno, ako nga, kaya't dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Bakit? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika ang ating bansa? Mas lalo tayong hindi magkakaintindihan yan. Ngunit Ginoo, sa paglaganap ng wikang Kastila ay mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ginawa mo ito, mauudlot ang paglago ng Pilipinas na 100 taon. Isang malaking kamalian. Anong balak niyong gawin? Patayin ang inyong mga katauhan? Ipaubaya ang inyong mga utak sa ibang pag-iisip? Mas lalo tayong magiging pilay at pipe. Iyan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan ng pagsasawalang buhay, hindi nyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming balak. Nasa amin ang panig ng batas. Kami ang nasa matuwid. Gusto mo, Ibarra? Ako nga, na umaasa na maitutuwid ang iyong kamalian. Ipinakasal mo si Maria Clara sa isang dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay na. Si Maria Clara hindi mo isang anak. Anak siya ni Padre Damaso. Ginoong Simon, Oh, Basilio, bakit naparito ka? Anong sadya mo? naging masama akong kapatid at anak. Nalimutan kong pinaslang ang aking kapatid at pinarusahan ang aking ina. Wala na akong ibang nararamdaman kundi galit at paghihiganti. Sasama na ako sa iyo, Senyor Simon. Sandali, dinamita ba yan? Oo. At ngayong gabi, mapaparusahan ang mga makasalanan na matagal nang nagtatago sa katotohanan. Anong ibig sabihin mo, Senyor Simon? Sa pangalawa, ay may magaganap na piyesta. At sa gabing iyon, ang lamparang ito ay magsisilbing ilaw, ngunit pansamantala lamang. Sa oras na ayusin ang mecha, boom! Sasabog, makakarinig ng pagsabog ang Pilipinas. Ano bang nais mong gawin ko, Senyor Simon? Pamumunuan mo ang iba. Dadalhin mo sila sa bahay ni Quiroga dahil andun nakaimbak ang mga baril at pulbura. Ang pagsabog ang magiging hudyat upang ang iba ay magtipon-tipon. Mag-ingat ka sana, Basilio. Mag-ingat ka din, Senyor Simon. Andyan na ang udyat! Sugod! Para sa bayan! Sugat!
Ang ganda naman parang galing kay. Ay, sandali. Namatay ang sundi. Huwag kang mag-alala. Madali lamang ayusin iyan. Sandali. Ano ito? Manny Tesal Perez, Juan Crisostomo Ibarra. Masamang biro iyan. Ano ba kayo? Huwag kayong mabahala. Hindi naman yata yan totoo. Ngunit, ito'y galing sa taong matagal nang patay. Tunay nga masamang biro ito. Ngunit ito'y sulat ni Ginong Ibarra. Hindi kaya't gusto niya tayong patayin? Huwag niyo niyang alalahanin. Ituloy ang siyahan. Teka, Pwede Irene. Pakitaas naman ng metsya ng lampara. Sige, saglit lamang. Ha? Isagani? Buhay si Crisostomo Ibarra? Marahil pinagmamasdan niya tayo. Marahil ay gano'n na nga. Ito ay bahagi ng kanyang plano. Ngunit, paano siya nabuhay? Anong kaugnayan na kay Simon na nagbigay ng lamparang iyon? Alam ko na, si Simon ay si Crisostomo Ibarra. Simon? Isang taksil! Hulihin at hanapin ang Simon na yon! Senyor Simon, masamang balita, hindi natuloy ang pagsabog. Bakit? Anong nangyari? Si Isaganit, tinapon na ang lampara sa ilog. Sige na, tumakbo ka na. Pero, Iligtas mo na ang sarili mo. Sige na, takbo na. Bakit ako nabigo? Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Diyos ko! Senyor Simon! Sandali at ako'y tatawag ng doktor. Huwag kang mag-alala, Padre. Nangyari na ang nangyari. Gumagabi na. Nais ko lamang sabihin sa iyo ang lihim ko. Handa akong makinig, Senyor Simon. Totoo ngang may mga baging Diyos na gumagamay sa atin, hindi ba? Oo, at handa siyang tumulong kung wala na tayong mapupuntahan. Tulungan mo ako, Padre. Ayokong mamatay ng may kasamaan. Nais ko sanang mangumpisa sa iyo. Handa akong makinig. Pinano ko ang lahat ng ito. Dahil may galit ako sa mundo noon pa man. Bala kong gumanti. Magiganti sa mga umapi sa akin. Diyos ko, naway patawarin ka ng Panginoon. Anak, palagi mong tatandaan na ang buhay ay hindi puro masaya lamang. Minsan kailangan rin tayo makaranas ng mga masakit upang tayo ay matuto. Tandaan mo na walang magandang maidudulot ang paghihiganti sapagkat magdudulot lamang ito ng panibagong kasamaan. Ang hindi ko lang maintindihan, Padre. Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Hindi kanya pinaparusahan, anak. Iyan ay pagsubok lamang na kailangan mong lagpasan. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na hindi mo kayang labanan. Naiintindihan ng Diyos na ikaw ay naipit lang sa isang puot at galit sa iyong puso, kaya't nagawa mo ang mga ganitong bagay. Palagi mong tatandaan na ang lahat ng ito ay mayroon kang matututunan at bahagi ito ng plano ng Diyos. Ganon ding isa sa katuparan dahil alam niya na ito ay mali. Maraming salamat, Padre. Ngayon, mamamatay na ako. Ang kayamanan ang siyang naglililang lason sa lahat ng tao at ito ang nagpapabulag at nag-uudyok na gumawa sila ng kasalanan. Kung may taong mas nangangailangan at may malinis na hangarin, ay ipapahintulot ng Diyos na ikaw'y matagpuan. Samantala, dyan ka muna sa ilalim ng dagat kung saan hindi makakapaligid ang kasalanan.